Noong Disyembre 1565, nagpakasal si Joanna ng Austria sa magiging Grand Duke ng Tuscany, si Francesco de Medici. Isa itong napakagarbong okasyon, ngunit sa likod ng kasiyahan ay nagkukubli ang isang madilim na hinaharap. Ito ang simula ng isang malamig at walang pag-ibig na pagsasama, kung saan hayagang nilalait ni Francesco ang itinuturing niyang pangit at may depektong asawa. Nagsimula ito ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay na magpapahirap sa hukuman ng Medici sa loob ng maraming taon. Si Joanna ng Austria ay ipinanganak noong Enero 24, 1547 sa Prague. Noon ay bahagi ito ng kaharian ng Bohemia na ngayon ay kabisera ng Czechia. Noon, isa ito sa maraming kahariang kabilang sa sangay ng Austria ng pamilyang Habsburg. Isang marangal na angkan na nagmula sa Swiss Alps at naging namumuno sa Austria, Hungary, Bohemia at Croatia. Noong ipinanganak si Joanna, ang kanyang ama ay si Archduke Ferdinand ng Austria, hari ng Hungary, Bohemia at Croatia. Mas kilala siya bilang Ferdinand I, banal na emperador ng Roma. Nakuha niya ang titulong iyon noong taong 1556, siyam na taong gulang pa lang si Joanna. Ang ina ni Joanna ay si Anna ng Bohemia at Hungary. Siya ay anak ni Ladislao II ng Hungary at ang pangalawa sa huling hari ng linya ng mga hari ng Jagiellon sa Hungary. Dahil ito sa pagkamatay ng kapatid niyang si Haring Luis II. Sa labanan sa Mohacs noong taong 1526 laban sa Otomanong Turko, namana ng mga Habsburg ang Hungary, Bohemia at Croatia. Bukod pa sa lahat ng ito, ang tiyuhin ni Joanna ay si Carlos V, hari ng Espanya at pinununo ng Imperyong Espanyol. Kaya, sa madaling salita, ipinanganak siya sa isang pamilya na namumuno sa malaking bahagi ng Europa at isang lumalaking imperyo sa buong mundo. Malaki rin ang pamilya ni Joanna, ngunit ang kanyang pagdating ay may mabigat na kapalit. Ang kanyang ina, na 43 taong gulang na at mahina na dahil sa maraming taon ng panganganak, ay nagdanas ng mapanganib na panganganak sa panahon na mataas ang bilang ng namamatay na sanggol at ina. 3 araw matapos ipanganak si Joanna, pumanaw ang kanyang ina dahil sa komplikasyon. Iniwang walang ina ang sanggol. Samantala, ang kanyang ama, na abala sa Protestant Reformation at mga digmaan sa Europa, lalo na sa Alemanya, ay halos walang oras para sa kanyang mga anak. Kaya, ipinagkatiwala niya si Joanna at ilang kapatid sa mga madre sa Innsbruck, Austria. Sa gitna ng tahimik na kumbento, lumaki si Archidukesa Joanna sa kapaligirang may taimtim na kabanalan at mahigpit na pag-aaral. Ngunit sa kabila ng lahat ng aral at panalangin, nakatakda na ang kanyang kinabukasan. Si Joanna ay inihahanda hindi para sa kalayaan, kundi para sa pag-aasawa mula pa sa pinakamaagang mga taon ng kanyang buhay. Sangkot sa mga digmaan sa Europa ang Habsburg ng Austria at Espanya. Ang pinakamahabang digmaan ay naganap sa Italia, kung saan nag-agawan sa kapangyarihan ang Pransya at Espanya mula kalagitnaan ng dekada 1470. Ngayon, may pagkakataong lumitaw. Noong taong 1537, si Cosimo I de Medici ay naging Duke ng Florence. Pamumunuan niya ang lungsod-estado ng halos 40 taon. At dahil sa kanyang kataasan, noong taong 1569, nakuha niyang angkinin ang titulong Grand Duke ng Tuscany. Nagtapos ang mahaba at madugong digmaang Italyano noong taong 1550 sa kasunduan ng Cato Cambrusi ng Pransya at Espanya. Nabahala si Cosimo sa pabago-bagong balanse ng kapangyarihan, kaya ninais niyang bumuo ng bagong alyansa para sa kinabukasan ng pamilya niya. Sa hindi tiyak na kapayapaang sumunod, biglang nabalot ng pagkahumaling ang mga maharlikang hukuman sa buong Italia. Nagmamadaling ipinakasal ng mga ambisyosong pamilya ang kanilang mga anak na lalaki sa mahahalagang dinastiya ng Europa. Isa sa mga iminungkahing pagsasamang ito ay ang pagpapakasal kay Joanna kay Francesco, ang panganay na anak at tagapagmana ni Cosimo. Gaya ng dati sa mga mararangal at maharlikang pagsasama sa maagang makabagong Europa, may mga taon ng negosasyon at pagkatapos, kinailangan nilang maghintay hanggang ang babaeng ikakasal at lalaking ikakasal ay nasa tamang edad na. Hindi hanggang taong 1565 nang ipinadala si Joanna sa Italia para pakasalan si Francesco de Medici. Lalong tumibay ang kasunduan ng maging banal na emperador ng Roma at pinuno ng Austria-Hungary, Bohemia at Croatia si Maximilian II noong taong 1564. Hindi tulad ng kanyang amang si Ferdinand I, hindi malapit si Maximilian kay Haring Felipe II ng Espanya kaya't naghahanap siya ng bagong alyansa
para palakasin ang impluensya. Sa Italia, ang kasal ni Joanna na ng Austria kay Francesco de Medici ay naging isa sa pinakamahalaga at kapansin-pansing kasalan sa politika noong ika-16 na siglo. Maraming salaysay tungkol sa kasal ni na Joanna at Francesco noong taong 1565 na isinulat bago, habang at pagkatapos ng seremonya. Malaking atensyon ang nakuha ng kaganapan sa Europa dahil dumagsa sa Florence ang maraming aristokrata, embahador at sugo para katawanin ang kanilang mga pinuno. Sa kasal ng lalaking magiging dakilang Duke ng Tuscany, isang mahalagang pinuno sa magulong politika ng Italia, isa sa mga nagsulat tungkol dito ay si Johann Jacob Fuga, kasapi ng isang mayamang pamilya ng bangkero sa maagang makabagong Europa. Bago ang kasal, nagkaroon muna ng formal na entrata sa Florence. Naglalakbay si Joanna papuntang Italia kasama ang kapatid niyang si Barbara na ikakasal din sa parehong panahon kay Duke Alfonso II ng Ferrara. Habang pinagtitibay ng kanilang kapatid ang mga bagong alyansa sa Italia, naging bongga ang mga kaganapang ito. Ang mga obra ng sikat na Italian Renaissance art biographer na si Giorgio Vasari ay inilagay sa daan-daang metro sa daraanan papunta sa pangunahing tarangkahan ng Florence at sa loob ng lungsod. Nagtipon ang mga taga-Florence sa kalsada at nagsuot ng pinakamaganda at makukulay nilang damit. Bago pumasok ang grupo ng kasalan sa sentro ng lungsod, ito ay tungkol sa palabas at pagtiyak na alam ng lahat kung sino ang magiging hinaharap na Grand Duke ng Tuscany. Sa wakas, matapos dumaan sa 12 matatayog na arko na nagdiriwang ng tagumpay at biyaya ng Diyos, narating ni Joanna ang Grand Basilica di San Lorenzo, tahanan ng Medici Chapel. Noong Disyembre 18, 1565, ang 18 taong gulang na arkadukesa ay ikinasal kay Francesco de Medici, 24, sa isang marangyang kasal. Nagdiwang ang Florence at kumislap ang lungsod sa kanyang karangalan. Ngunit sa ilalim ng kalupaan, mabilis na nagtipon ang mga anino. Ang kasal na nagbigay pag-asa ng karangalan para sa dalawang dakilang dinastiya ay naging malamig at walang saya. Si Joanna at Francesco, bagamat magarbo ang seremonya, ay kakaunti lang ang init sa isa't isa. Sa likod ng marmol na pader ng palasyo ng Medici, lumipas ang buhay ng batang arkadukesa sa Florence sa kalungkutan at tahimik na dalamhati. Mula pa sa simula, ang kasal ni na Joanna at Francesco ay puno ng alitan. Hindi natakpan ng engranding kasal ang malalim na lamat na lumitaw agad. Ang kanyang pagtataksil, ang madalas nilang pag-aaway, at ang marupok na kalusugan ni Joanna ang nagtulak sa kanilang pagkakahiwalay. Dahil sa tungkulin at inaasahan sa kanilang katayuan, tinupad nila ang obligasyong maharlika. Tiniis ni Joanna ang sunod-sunod na pagbubuntis. Bawat isa ay mas mahirap kaysa sa nauna. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng mga pilat ng pagdurusa. Na-deform ang balakang at pelvis dahil sa madalas at matinding panganganak. Bunga ito ng isang likas na kapansanan sa balakang at isa pang malubhang kondisyon na nagpadagdag ng matinding panganib at sakit sa kanyang panganganak. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siyang manganak ng 8 anak. Noong Pebrero 1567, ipinanganak ni Joanna ang panganay niyang anak na si Eleanor. Nagpakasal siya kay Vincenzo Gonzaga, isa sa mga huling Duke ng Gonzaga ng Mantua, isang pangunahing estado sa hilagang silangang Italia. Sa huling bahagi ng panahong medyebal at unang makabagong panahon, sa kasamaang palad, sunod-sunod na trahedya ang sumunod. Pagkatapos ipanganak si Eleanor, isinilang si Romola noong Nobyembre 1568, ngunit namatay siya makalipas lang ang 2 linggo. Si Ana, isa pang anak na babae, ay ipinanganak noong bisperas ng bagong taon 1569. Lumaki ngunit namatay din noong taong 1584. Ang sumunod na mga anak, sina Isabela at Lucrecia, na ipinanganak noong taong 1571 at 1572, ay namatay rin bilang mga sanggol. At pareho ring namatay sa pagkabata o bago pa man ipanganak ang huling 2 anak ni Joanna. Si Marie de Medici lang ang hindi sumunod sa ganitong kalakaran. Ipinanganak siya kina Joanna at Francesco noong Abril 26, 1575. Matapos ang 25 taon, naging pangalawang asawa siya ni Haring Henry IV ng Pransya. Siya ang ina ni Haring Louis XIII. Kaya naman sa pamamagitan ni Marie, si Joanna ay naging ninuno ng bawat hari ng Pransya hanggang sa panahon ng Rebolusyong Pranses, sa pagtatapos ng ika-18 siglo. Kaya kahit na may sakit si Joanna,
Siya ay naging ina ng maraming maharlikang angkan na tumagal ng daan-daang taon sa buong Europa. Tulad ng nabanggit, magulo na agad ang kasal ni Joanna kay Francesca. Hindi niya gusto si Joanna at lumala pa ang pakikitungo niya habang lumalala ang kalusugan nito. Malupit na binubulungan ni Curtius ang tungkol sa kanyang kuba. Ito ay tumutukoy sa matinding scoliosis na naranasan niya mula pagkabata, isang deformidad sa gulugod na lalong lumala at nagdulot ng matinding pagdurusa sa kanya. Napag-usapan pa nga ang kanyang kalagayan noong negosasyon sa kasal sa pagitan ng mga Habsburg at ng pamilya Medici. Sa mataas na antas ng politika ng mga dinastikong unyon, napakahalaga ng kakayahan ng isang babae na magkaanak. Nagdulot ng pagdududa ang kahinaan ni Joanna kung kaya niyang gampanan ang tungkulin. Bagaman inilalarawan siya ng mga artista bilang marangal na nobya, mas mabagsik ang mga kwento mula sa Italia noon. Habang tumatagal, lalong lumala ang kanyang tindig, naging mabigat ang galaw, at hindi pantay ang paglakad. Ang paghina niya at kayabangan ni Francesco ang nagtulak sa kanila sa mas malalim na hidwaan. Isang puwang na sa huli ay pinunan niya ng presensya ng ibang babae. Tulad ng makikita natin, hindi lang ang kanyang deformidad sa gulugod ang naging dahilan ng kahirapan sa buhay at kasal ni Joanna. Ang kanyang asawa ay kilalang-kilala sa pagiging hindi tapat at halos hindi man lang nag-abala na itago ang lawak ng kanyang panloloko kay Joanna. Ang pinakakilalang kabit niya ay si Bianca Capello. Isa siyang Italianang maharlika mula sa Venice, anak ng isang kilalang maharlika ng Mercantile Republic doon, at kilala rin sa kanyang kagandahan. Si Bianca ay kasal kay Pietro Bonaventuri, isang clerk mula sa Florence na nagtatrabaho para sa pamilya Salviati, isa sa pinakamahalagang pamilya sa rehiyon ng Tuscany. Dahil dito, nasa korte ng Florence siya mula taong 1563 pagdating niya roon. Pagkatapos ikasal kay Pietro, nagsimula si Francesca ng relasyon noong huling bahagi ng dekada 1560 matapos ang kasal nina Joanna at Francesca. Naging mas lantad pa ito noong taong 1572 nang mapatay ang asawa ni Bianca sa mga kalye ng Florence, isang insidenteng posibleng pinlano ni Bianca at Francesco. Noong Abril 1574, namatay si Cosimo I sa edad na 54. Si Francesco ay Grand Duke na ngayon at si Joanna ang Grand Duchess. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa bagong posisyon, ginamit pa ni Francesco ang kapangyarihan niya para hamakin ang asawa. Pinatira niya ang kanyang kerida, si Bianca Capello, sa sarili nitong marangyang silid sa loob ng palasyo na ilang hakbang lang ang layo mula sa tahanan ng Duke, isang matapang na hakbang na ikinagulat ng mga korte sa Europa. Karaniwan sa mga prinsipe at hari noon ang pagkakaroon ng kerida, ngunit sinusunod pa rin nila ang pagiging palihim. Si Francesco, gayunpaman, ay hindi nag-abala na gawin iyon. Hayagang ipinapakita ni Francesco at Bianca ang kanilang pagmamahalan sa harap ng Florence at maging kay Joanna, walang pag-aalinlangan. Para sa mapagmalaking dakilang dukesa, isa itong pampublikong kahihiyan, isang araw-araw na paalala ng pagtataksil na nagaganap sa harap ng mapanuring mga mata ng buong korte. At lalo pang lalala ang mga bagay mula sa puntong ito. Wala pa ring lehitimong lalaking tagapagmana si Francesco para sa kanyang angkan. Wala nang mas malaking ambisyon ang bumabagabag sa kanya at si Francesco ay naging desperado. Si Bianca, natuso, ay nakita ang pagkakataon niya. Noong taong 1576, ipinanganak niya si Don Antonio de Medici, isang batang maaaring nagbago ng lahat. Ngunit si Francesco, na nakatali sa tungkulin at kayabangan, ay tumangging kilalanin ang bata. Kadugo ni Antonia pero hindi niya tagapagmana. Noong taong 1577, sa kabila ng pagsubok, nanganak si Joanna ng matagal nang hinihintay na anak na lalaki, si dakilang Prinsipe Felipe de Medici. Sa isang kisap at liwanag, parang tiyak na ang bukas ng dukado at ang marupok na kalagayan ni Joanna. Nadurog ang pangarap ni Bianca na makaangat mula sa pagiging kerida dahil sa sanggol, ngunit hindi pa tapos ang tadhana kay Joanna. Noong umaga ng Abril 10, 1578, trahedya ang tumama sa Palazzo Vecchio. Si Joanna, na muli na namang nagdadalang tao, ngayon ay sa ikawalong pagkakataon ay nahulog sa isang batong hagdanan sa loob ng marangyang tirahan ng mga Medici sa Florence. Matindi ang pagkakahulog dahil sa pagkabigla, napaaga ang kanyang panganganak at hindi nabuhay ang sanggol. Sa mahabang oras ng matinding paghihirap na sumunod, si Joanna mismo ay nagtiis sa matinding sakit. Kinabukasan,
Namatay si Grand Duchess dahil sa pagkapunit ng kanyang sinapupunan. 31 taong gulang lang siya. Kumalat ang mga sabi-sabi sa maagang pagkamatay ni Joanna dahil sa pagtataksil ng asawa at lantad nitong pagmamahal kay Bianca Capello. Kaunti lang ang naniwalang aksidente ang kanyang pagkahulog. Kumalat sa Florence ang chismis na siya ay itinulak o nilason sa insidente. Ngunit ang katotohanan, kung aalisin ang mga intriga sa korte, ay maaaring mas malungkot kaysa sa masama. Matagal nang nagdusa si Joanna sa lumalalang scoliosis na pumilipit sa kanyang gulugod at nagpapahina sa balanse, na posibleng naging sanhi ng pagkahulog na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Kaunti lang ang naibsan nitong galit ng publiko. Ilang buwan matapos mamatay si Joanna, palihim na pinakasalan ni Francesco si Bianca Capello at noong taong 1579, hayagang idineklara siyang Grand Duchess ng Tuscany. Para sa iba, masyadong maginhawa ang mga nangyari. Patay na ang asawa ni Bianca, wala na si Joanna, at ngayoy reyna na ang kabit. Ngunit saglit lang ang kanilang tagumpay. Noong Marso 1582, namatay ang nag-iisang anak ni Joanna, si Prinsipe Philip sa edad na 4 na nagtapos sa lahi ni Francesco ng mga lehitimong tagapagmana. Noong taong 1587, bumalik ang trahedya. Si Francesco ay biglang nagkasakit at namatay noong ika-19 ng Oktubre. Sumunod si Bianca sa kanya sa libingan kinabukasan. Nagulat ang Europa sa magkasunod na pagkamatay na nabalot ng misteryo. Sila ba ay mga biktima ng lason dahil sa paghihiganti sa korte? Maaaring ang kanyang kapatid na si Ferdinando, na bagong Grand Duke o isang sakit tulad ng malaria, ang pumatay sa kanilang dalawa. Walang tiyak na makapagsabi, ngunit ang kanilang pagpanaw ay nagmarka ng madilim na pagtatapos sa sunod-sunod na pagkamatay mula kay Joanna sa mga anak, asawa at kalaguyo na umabot ng mahigit 20 taon. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Joanna ng Austria. Sana naging interesante nito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suhestyon kayo, ilagay din ninyo sa mga komento sa ibaba. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para matanggap ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Siya nga pala, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!